tahimik na bayan ng San Luis, kung saan ang mga tao ay kilala sa kanilang simple at payak na pamumuhay. Isa si Marlon de Guzman sa mga tinitingala at kinikilalang haligi ng komunidad. Sa edad na 55, si Marlon ay hindi lamang isang matagumpay na negosyante. Siya rin ay isang inspirasyon sa marami. Pagmamay-ari niya ang mahigit 30 restaurant na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa at bawat isa ay kilala sa kanilang masasarap na pagkain at maayos na serbisyo. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay sa negosyo, kilala si Marlon bilang isang matulungin at mapagmahal na tao. Hindi lingid sa kaalaman ng mga empleyado ni Marlon na higit pa sa pagiging boss ang turing niya sa kanila. Para kay Marlon, sila ay bahagi ng kanyang malaking pamilya. May ugali siyang bumisita nang biglaan sa kanyang mga restaurant, hindi upang maghanap ng pagkakamali, kundi upang personal na kausapin ang mga empleyado at kamustahin ang kanilang mga pamilya. Sa bawat pagbisita, dala niya ang kanyang mainit na ngiti at simpleng pakikitungo. Minsan, binibigyan niya ng bonus ang mga empleyado o tumutulong sa mga nangangailangan ng dagdag na suporta. Halimbawa, nang malaman niyang ang isa niyang kusinero ay nangangailangan ng pera para sa operasyon ng anak nito, agad niyang kinuha ang gastusin na tila hindi man lamang alintana ang halaga. Si Marlon ay may pamilya rin na higit niyang iniingatan. Ang kanyang asawa, si Jermaline, ay ang kanyang lakas at inspirasyon. Simula pa noong nag-uumpisa pa lamang si Marlon sa negosyo, si Jermaline ang kanyang naging kasangga sa hirap at ginhawa. Magkasama nilang binuo ang pangarap na ngayon ay kanilang tinatamasa. Ang 3 nilang anak na sina Dennis, Mark at Angelica ay may kanya-kanya ng buhay. Ngunit madalas silang bumisita sa kanilang mga magulang tuwing katapusan ng linggo upang magkasama-sama bilang pamilya. Sa tuwing magkakasama sila, laging puno ng tawanan at masasarap na pagkain ang kanilang bahay, na nagiging mas buhay na buhay sa presensya ni Marlon. Ngunit hindi lamang ang kanyang pamilya at mga empleyado ang nakikinabang sa kabutihan ni Marlon. Ang komunidad ng San Luis ay lubos ding nagpapasalamat sa kanya. Madalas siyang lapitan ng mga nangangailangan, mula sa magulang na may anak na kailangang mag-aral hanggang sa mga kabataang gustong magtayo ng maliit na negosyo. Hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Para sa kanya, ang tagumpay ay walang silbi kung hindi ito maibabahagi sa iba. Kaya't hindi na nakapagtataka na sa tuwing may mga programa o proyekto ang kanilang bayan, si Marlon ang unang nag-aabot ng suporta. Maging ito man ay sa anyo ng pera, pagkain o simpleng presensya. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nananatiling mapagpakumbaba si Marlon. Sa kanyang mga talumpati, tuwing may pagtitipon, laging sinasabi ni Marlon na hindi niya narating ang kinalalagyan niya ngayon ng mag-isa. Ang bawat isa sa inyo, madalas niyang sabihin, ay naging bahagi ng tagumpay ko, kaya't ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat. Ang mga salitang ito ay tumatatak sa puso ng mga tao, dahilan upang mas lalo siyang hangaan ng komunidad. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, madalas magmuni-muni si Marlon sa kanyang veranda. Kasama si Jermaline, pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano at pangarap, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa mga taong kanilang natutulungan. Sa mga sandaling iyon, malinaw kay Marlon na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa dami ng buhay na napabuti niya sa kanyang landas. Sa likod ng kanyang matagumpay na buhay ay isang pusong handang tumulong at isang pamilyang patuloy na nagbibigay inspirasyon. Ngunit sa likod din ng ngiting iyon ay ang mga hamong darating na susubok sa kanyang kakayahan at determinasyon. Mga pagsubok na magpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Sa kabila ng tagumpay ni Marlon sa negosyo at sa komunidad, ang buhay pamilya ay nananatiling isang masalimuot na aspeto ng kanyang araw-araw na pamumuhay. Mahal na mahal ni Marlon ang kanyang pamilya, ngunit hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan, lalo na't ang kanyang 3 anak ay may kanya-kanyang opinyon at pananaw sa buhay. Ang mga isyong ito ay hindi nawawala, ngunit sa puso ni Marlon, ang kanyang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang panganay niyang anak na si Denise,
na nasa edad 40 ay kilala sa kanilang pamilya bilang matapang at prangka. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagiging sentro ng mga diskusyon, lalo na kapag ang usapan ay patungkol sa negosyo. Minsan, dumating ang isang pagkakataon kung saan iminungkahi ni Marlon na magbukas ng panibagong branch ng restaurant sa isang probinsya. Bagamat maganda ang ideya, hindi sumang-ayon si Denise. Para sa kanya, mas mabuting mag-focus na lamang sila sa pagpapabuti ng mga kasalukuyang branch. Papa, hindi ito ang tamang panahon para mag-expand. Dapat nating unahin ang kalidad ng serbisyo bago magdagdag ng bagong branch. Paliwanag niya na may halong inis. Sa umpisa, ikinainit ng ulo ni Marlon ang pagtutol ni Denise. Pakiramdam niya, hindi nito pinahahalagahan ang kanyang mga desisyon bilang pinununo ng negosyo. Gayunpaman, hindi siya nagsalita ng masama. Sa halip, nagdesisyon siyang kausapin ang kanyang asawa, si Jermaline, upang humingi ng payo. Minsan hindi ko na alam kung paano makakausap ng maayos si Denise. Pagbubuntong hininga ni Marlon habang nagkakape sila sa veranda. Alam mo Marlon, sagot ni Jermaline na may malumanay na tinig. Matagal nang malaki ang pananaw ng mga anak natin. Hindi na sila yung mga batang sumasandal lang sa bawat desisyon mo. Kailangan mo ring bigyan sila ng espasyo para ipahayag ang sarili nila. Tumango si Marlon at napagtanto niyang maaaring tama si Jermaline. Isang gabi, tinawag ni Marlon si Denise upang mag-usap sila ng mahinahon. Sa sala ng kanilang bahay, naupo silang mag-ama at sa ilalim ng ilaw ng chandelier na regalo pa ni Jermaline sa kanilang ika-20 anibersaryo, ipinahayag nila ang kanilang damdamin. Anak, naiintindihan ko na may punto ka sa gusto mong iparating. Simula ni Marlon. Pero sana makita mo rin na ang bawat desisyon ko ay para sa kinabukasan nating lahat. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Denise. Mula sa pagiging seryoso, lumambot ang kanyang mga mata. Papa, hindi naman sa hindi ko kayo sinusuportahan. Gusto ko lang na siguruhin na magiging sustainable ang negosyo natin para hindi tayo mabigla kung sakaling may problema. Nagkaisa sila sa huli at nagkasundong magsama ng iba't ibang perspektibo sa bawat desisyon na gagawin para sa negosyo. Habang si Denise ang madalas nakausap ni Marlon tungkol sa negosyo, ang dalawa pa niyang anak, sina Mark at Angelica, ay may ibang hamon na dala sa pamilya. Si Mark, ang gitnang anak, ay kilala sa pagiging malayo ang loob. Hindi siya madalas magpakita sa mga pagtitipon ng pamilya at bihirang makibahagi sa mga usapan ng negosyo. Bagamat madalas itong ikasama ng loob ni Marlon, sinikap niyang maging maunawain. Tuwing magkakaroon ng pagkakataon, tinatawagan niya si Mark upang kamustahin ito. Anak, kahit hindi ka masyadong nagiging aktibo sa mga bagay na mahalaga sa akin, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Wika ni Marlon sa isang tawag. Unti-unti, ang malamig na relasyon nila ay unti-unting nagbabago at natutunan nilang tanggapin ang pagkakaiba ng isa't isa. Samantala, si Angelica, ang bunsong anak, ay nananatiling malapit sa puso ni Marlon. Siya ang baby girl ng pamilya, kahit na nasa 33 taong gulang na siya. Gayunpaman, madalas siyang magreklamo na masyadong napapansin ang kanyang mga kapatid at nakakalimutan siyang pakinggan. Isang beses, matapos ang hapunan, lumapit siya sa kanyang ama at sinabing, Papa, alam kong abala ka kina ate at kuya, pero sana minsan, marinig mo rin ako. Napagtanto ni Marlon na, kahit na mahal niya ang bawat isa sa kanyang mga anak, may mga pagkakataong hindi niya na ipapakita ito ng pantay-pantay. Nangako siyang mas magiging bukas sa pakikinig kay Angelica. Ang mga tampuhang ito ay normal na bahagi ng kanilang buhay pamilya, ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa ang palaging nananaig. Sa tulong ni Jermaline, natutunan ni Marlon na hindi kailangang maging perpekto ang lahat ng bagay. Ang mahalaga ay ang pagsisikap na ayusin ang anumang gusot at ang pagpapakita ng malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Sa bawat pagtatalo at pagkakaayos, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa at mas lalo nilang nauunawaan
ang kahalagahan ng pagiging isang pamilya. Sa mata ng marami, si Marlon ay epitome ng tagumpay. Isang negosyanteng nakapagtayo ng imperyo sa larangan ng pagkain. Ngunit sa likod ng kinang ng kanyang pangalan at negosyo, naroon ang mga taong naiinggit at naninira sa kanya. Hindi na bago kay Marlon ang mga tsismis na ikinakalat ng ilan niyang kakompetensya noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ngayon, kahit na nasa rurok na siya ng tagumpay, tila hindi pa rin siya tinatantanan ng mga ito. Isa sa mga pangunahing kakompetensya ni Marlon ay si Greg, isang negosyanteng dati niyang kaibigan. Noong una, magkasosyo sila sa maliit na kainan na kalaunay napilitan nilang isara dahil sa kawalan ng pondo. Nang magdesisyon si Marlon na magtayo ng sariling negosyo, tuluyang naputol ang kanilang samahan. Habang si Marlon ay paakyat, si Greg naman ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran ngunit hindi naging kasing tagumpay. Ang inggit na naramdaman ni Greg ay unti-unting naging galit at hindi nagtagal, ginamit niya ito upang subukang pabagsakin si Marlon. Isang araw, kumalat ang balita na may mga negatibong review tungkol sa isa sa mga restaurant ni Marlon. Ang mga ito ay hindi makatotohanan at malinaw na gawa-gawa lamang upang sirain ang reputasyon ng kanyang negosyo. Masyado raw mahal ang pagkain at hindi maayos ang serbisyo, sabi ng ilan. Ngunit batid ni Marlon na isa itong hakbang ng mga taong hindi matanggap ang kanyang tagumpay. Hindi natin ito papatulan, sabi niya sa kanyang marketing team. Mas mainam na ipakita natin sa gawa ang halaga ng ating negosyo. Sa kabila ng inggit at paninira, patuloy na itinaguyod ni Marlon ang kanyang mga prinsipyo sa negosyo. Sa bawat branch na kanyang binibisita, pinapaalala niya sa mga empleyado ang halaga ng patas na pakikitungo at mahusay na serbisyo. Ang negosyo natin ay hindi lamang tungkol sa kita, sabi niya minsan sa isang staff meeting. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga tao, mga empleyado, mga customer, at maging ang komunidad na ating kinabibilangan. Subalit hindi natapos ang paninira kay Marlon. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa opisina, isang hindi kilalang sasakyan ang sumunod sa kanya. Nang bumagal ang kanyang kotse, sa isang traffic light, bumukas ang bintana ng sasakyan sa likuran niya at isang boses ang nagsabi, "Bantayan mo ang sarili mo, Marlon. Hindi ka laging nasa taas." Kahit bahagyang kinabahan, nanatili siyang kalmado. Tumawag siya sa pulisya at ipinaalam ang insidente. Ngunit alam niyang mas mabuting huwag hayaan ang takot na kontrolin ang kanyang buhay. "Hindi ko hahayaang sirain nila ang pinaghirapan natin," sabi niya kay Jormaline nang mag-usap sila ng gabing iyon. Tumango si Jormaline at sinabing, "Ang mga taong ito ay naiinggit dahil hindi nila makita ang halaga ng pagiging patas at makatao. Patuloy ka lang sa tama, Marlon. Hindi kailanman matutumba ang isang taong may mabuting puso." Sa mga sumunod na linggo, pinaigting ni Marlon ang seguridad ng kanyang mga restaurant at bahay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangangailangang protektahan ang mga taong umaasa sa kanya, ang kanyang pamilya, empleyado at mga customer. Kasabay nito, nagpatuloy siya sa mga gawain ng pagtulong sa komunidad. Nagsagawa siya ng feeding program sa iba't ibang lugar na lalo pang nagpapatibay sa tiwala ng publiko sa kanya. Ang bawat aksyon ni Marlon ay tila sumasagot sa paninira ng kanyang mga kaaway. Sa kabila ng mga hamon, si Marlon ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang determinasyon na panatilihing patas ang kanyang negosyo at ipakita ang malasakit sa kapwa ang nagbigay ng lakas sa kanya upang harapin ang kahit anong pagsubok. Ang mga banta at paninira ay hindi naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang pagtahak sa tamang landas. Para kay Marlon, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating mo, kundi sa kung gaano karami ang natulungan mo habang tinatahak ang landas ng buhay. Maaliwalas ang gabi sa San Luis, ngunit may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid ng bahay ni Marlon. Habang si Jormaline ay nasa kusina, naghahanda ng tsaa para sa kanilang mag-asawang pahinga, si Marlon naman ay nasa veranda, nagbabasa ng isang balita tungkol sa lokal na ekonomiya. Tulad ng nakagawian, sinikap niyang magmuni-muni sa mga bagay na nagawa niya sa araw na iyon
ngunit hindi niya namalayang may isang anino sa di kalayuan na nagmamatyag sa kanilang tahanan. Pasado 10:00 ng gabi nang biglang may sunod-sunod na putok ng baril na yumanig sa katahimikan ng paligid. Agad na napatingin si Marlon sa direksyon ng ingay at sa isang iglap, tumakbo si Jermaline papunta sa veranda. "Ano iyon, Marlon?" Nanginginig na tanong ng kanyang asawa habang mahigpit siyang hawak sa braso. Mabilis niyang itinulak si Jermaline papasok sa loob at sinigurong nakakandado ang pinto. Mula sa bintana, natanaw nila ang isang motorsiklong mabilis na tumakas, na tila iyon ang pinagmulan ng putok. Habang hindi malinaw ang motibo ng pamamaril, malinaw na ito ay isang banta, isang pananakot na sinadyang iparating kay Marlon. Tumawag si Jermaline sa mga awtoridad at di nagtagal, dumating ang pulisya upang siyasatin ang insidente. Ngunit kahit na naroon ang mga pulis, hindi naiwasan ni Jermaline na mangamba para sa kanilang kaligtasan. "Marlon, baka dapat magdoble tayo ng seguridad dito sa bahay," wika niya habang ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tumango si Marlon, ngunit nanatiling kalmado. "Oo, magpapalakas tayo ng seguridad," sagot niya. "Pero hindi ko hahayaan na takutin nila ako o ang pamilya natin. Alam kong isa ito sa mga hamon na kailangang harapin." Kinabukasan, ipinaalam ni Marlon ang nangyari sa ilang malalapit na kaibigan at sa kanyang abogado. Pinag-usapan nila ang mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan hindi lamang ng kanyang pamilya kundi pati na rin ng kanyang negosyo. Pinatingnan niya ang mga CCTV sa kanilang bahay at nagdagdag ng mga tauhan upang magbantay sa kanilang lugar. Ngunit hindi rin naiwasan ni Marlon na pagnilayan ang sitwasyon. Alam niyang ang pamamaril ay isang direktang resulta ng kanyang tagumpay na nag-udyok sa ilan upang subukang takutin siya. Sa kabila nito, hindi niya hinayaan na ang takot ang magdikta ng kanyang mga susunod na hakbang. Ang takot ay isang patibong, madalas niyang sabihin sa sarili. Kapag hinayaan mong lamunin ka nito, mawawala ang kakayahan mong tumulong at gumawa ng mabuti. Sa halip na umatras, lalo pang nagpakita si Marlon ng malasakit sa komunidad. Ilang araw matapos ang insidente, dumalo siya sa isang feeding program na isinagawa sa isang eskwelahan malapit sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng ilan, nanatili siyang kalmado at masigla. Nagbiro pa siya sa harap ng mga bata na agad na nagpasigla sa kanilang mga ngiti. "Kung susuko ako sa takot, paano na ang mga batang ito? Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kanila," sinabi niya sa isang kaibigan na nagtanong kung bakit hindi siya nagpapahinga mula sa kanyang mga aktibidad. Habang patuloy siyang nakikisalamuha sa komunidad, mas lalong napatibay ang tiwala at suporta ng mga tao sa kanya. Nagsimula silang mag-organisa ng mga grupo upang magbantay sa lugar at tiyakin na walang masamang mangyayari kay Marlon at sa kanyang pamilya. Ang kanilang pagkakaisa ay naging sagisag ng kanilang pagmamahal at pasasalamat sa kanya. "Hindi sila makakapanalo laban sa akin," sinabi ni Marlon sa isa sa kanyang mga empleyado nang minsang tanungin kung natatakot siya. "Dahil hindi ako nag-iisa. Ang mga taong ito ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng mabuti. Hindi ko sila iiwan kahit ano pa ang gawin ng mga kaaway ko." Sa mga sumunod na linggo, habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente, naging mas maingat si Marlon. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtulong sa nangangailangan, pinapatunayan na kahit sa gitna ng banta, ang kanyang malasakit at determinasyon ay hindi magpapahina sa kanya. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lalong nagiging maliwanag na ang tagumpay ni Marlon ay hindi lamang nakabatay sa yaman, kundi sa tibay ng kanyang puso na tumulong sa kapwa kahit sa harap ng pagsubok. Matapos ang insidente ng pamamaril sa kanilang bahay, si Marlon ay naging abala sa mga hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya at negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na tapang, hindi maiwasang makaramdam ng pagod at pagkabahala si Marlon. Isang gabi, habang tahimik na nagmumuni-muni sa kanilang beranda, lumapit sa kanya si Jermaline, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. "Ang bigat ng iniisip mo," sabi ni Jermaline habang nilalapag ang tasa sa maliit na mesa sa kanilang harapan.
Naupo siya sa tabi ng asawa at tinitigan ito ng may malasakit. Hindi mo kailangang sabihin, pero ramdam ko. Napabuntong hininga si Marlon. Hindi ko maiwasang mag-alala, Jormaline. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o sa pangalan natin. Iniisip ko ang seguridad mo, ang mga bata at ang lahat ng nagtitiwala sa atin. Hinawakan ni Jormaline ang kamay ni Marlon. Ang hawak niya ay puno ng pagmamahal at katiyakan. Mahal, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero kailangan mong magtiwala na hindi mo ito kailangang harapin ng mag-isa. Nandito ako. Nandito ang pamilya natin. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng bigat. Tila guminhawa ang pakiramdam ni Marlon. Ang bawat salita ni Jormaline ay parang tubig na pumawis sa kanyang pagod. Alam niyang ang asawa niya ang kanyang matibay na sandigan sa bawat hamon na dumarating sa kanilang buhay. Si Jormaline ang palaging nagbibigay sa kanya ng lakas tuwing siya'y nakakaranas ng mga paghihirap. Alam mo Marlon, patuloy ni Jormaline, ang mga taong naninira sa'yo, hindi sila mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahal ng mga taong malapit sa'yo. Ang pamilya mo, ang mga natulungan mo. Iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi ang dami ng restaurant mo, hindi ang laki ng kinikita mo. Ang iniwang marka mo sa buhay ng iba ang pinakamahalaga. Napangiti si Marlon sa mga salitang iyon. Totoo ang sinasabi ni Jormaline. Minsan, sa gitna ng ingay ng negosyo at mga hamon ng mundo, nakakalimutan niyang balikan ang mga dahilan kung bakit siya nagsimula sa lahat ng ito. Ang kanyang layunin noon ay simple, magkaroon ng negosyo na magbibigay ng kabuhayan sa iba habang nagbibigay rin ng serbisyo sa mga tao. Ngayon, sa kabila ng tagumpay na naabot niya, ang simpleng layunin na iyon ang dapat niyang balikan. Salamat Jormaline, wika ni Marlon habang pinisil ang kamay ng asawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa mga araw na parang ang bigat-bigat. Ngumiti si Jormaline, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit. At ikaw naman ang nagbibigay ng lakas sa akin. Tandaan mo Marlon, kahit gaano pa karami ang hamon, kahit gaano pa sila kainggit, hindi nila tayo matatalo basta't magkasama tayo. Kaya huwag mong sayangin ang oras sa pag-aalala sa kanila. Ilaan mo ang lakas mo sa mga taong mahalaga, ang pamilya mo, ang mga empleyado mo, at ang komunidad na sinusuportahan mo. Ang pag-uusap nilang iyon ay tila naging panibagong simula para kay Marlon. Sa mga sumunod na araw, nagawa niyang harapin ang mga hamon ng may mas malakas na paniniwala sa sarili. Sinimulan niyang pahalagahan ang maliliit na tagumpay at ang mga relasyong binuo niya sa paglipas ng panahon. Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagdududa o pangamba, naaalala niya ang mga salita ni Jormaline at ito ang nagiging inspirasyon niya upang magpatuloy. Sa kabila ng mga hamon, si Marlon ay muling nanumbalik sa kanyang layunin. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi para sa mga taong patuloy niyang pinapahalagahan. At sa bawat hakbang na iyon, si Jormaline ay nananatiling nasa tabi niya. Ang kanyang lakas, kanyang inspirasyon, at ang kanyang matibay na kasama sa buhay. Matapos ang mahaba-habang pagninilay kasama si Jormaline, muling bumalik si Marlon sa kanyang negosyo na may panibagong sigla at determinasyon. Napagtanto niya na upang mapanatili ang tagumpay ng kanilang mga restaurant, kailangang siguruhin na maayos ang operasyon sa bawat branch at magbigay ng tamang suporta sa kanyang mga empleyado na siya niyang itinuturing na backbone ng kanilang negosyo. Isang umaga, maaga siyang nagising at agad na nagplano ng sunod-sunod na pagbisita sa ilan sa kanyang mga restaurant. Wala siyang balak magpaalam sa mga manager. Nais niyang makita ang tunay na kalagayan ng operasyon mula sa mga simpleng gawain hanggang sa kabuuang serbisyo sa mga customer. Nagsimula siya sa kanilang flagship restaurant sa bayan ng San Luis, kung saan ang negosyo niya unang nakilala. Pagpasok niya sa restaurant, agad niyang napansin ang kasiglahan ng mga empleyado sa kusina at dining area. Ang bawat isa'y abala sa kanilang gawain, ngunit masaya silang bumati kay Marlon nang makita siya. "Sir Marlon, magandang umaga po," bati ng isang waiter,
na naglalapag ng pagkain sa mesa ng customer. Napangiti siya at kumaway pabalik. Sa kusina, kinausap niya ang head chef. "Kamusta ang operasyon natin dito, Paulo?" Tanong niya habang sinusuri ang mga niluluto. "Maayos naman po, sir. Salamat sa bagong kagamitan na ipinadala nyo noong nakaraang linggo. Malaking tulong ito sa amin." Sagot ni Paulo na may ngiti sa kanyang mukha. Napangiti rin si Marlon. Isa sa mga bagay na pinahahalagahan niya ay ang pagbibigay ng maayos na kagamitan para mapagaan ang trabaho ng kanyang mga empleyado. Matapos ang pagbisita sa kusina, nagtipon siya ng mga empleyado sa isang maikling meeting sa break room. Tumayo siya sa gitna at nagsimulang magsalita. "Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ninyo araw-araw, lalo na't mataas ang expectations ng ating mga customer. Pero gusto ko lang iparating na hindi namin magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Ang sipag at dedikasyon ninyo ang dahilan kung bakit patuloy na minamahal ang ating restaurant. Salamat sa inyong lahat." Tumunog ang palakpakan mula sa mga empleyado. May ilan pang ang napaluha sa sinabi ni Marlon. Nang matapos ang kanyang talumpati, inihayag niya ang isang sorpresa. "Bilang pasasalamat sa inyong mahusay na trabaho, magbibigay kami ng bonus ngayong buwan para sa lahat ng mga staff na nagpamalas ng higit na kasipagan at dedikasyon." Kasunod nito, binisita pa ni Marlon ang 2 pang branch sa kalapit na bayan. Sa bawat lugar na pinuntahan niya, laging inuuna niyang pakinggan ang mga hinaing at kwento ng mga empleyado. May isang branch kung saan nahirapan ang service crew dahil sa kakulangan ng tao. Agad siyang nag-utos na magdagdag ng tauhan upang maibsan ang hirap ng mga natitirang empleyado. "Ang trabaho ninyo ay mahalaga," sabi niya, "at kailangang maganda ang kondisyon ninyo para maibigay natin ang pinakamahusay na serbisyo sa ating mga customer." Sa bawat pagbisita, ramdam ni Marlon ang pasasalamat ng kanyang mga tauhan. Sa isang branch, ang isang babaeng waitress na nagngangalang Leah ay lumapit sa kanya. "Sir, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Dahil sa trabaho kong ito, na ipapaaral ko ang 2 kapatid ko," wika niya habang pilit na pinipigil ang luha. Napangiti si Marlon at sinabing, "Leah, kayo ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Hindi lang ito negosyo para sa akin. Ito ang paraan ko para makatulong sa mga tulad mo. Salamat sa ginagawa mo para sa ating team." Matapos ang isang linggong pag-iikot sa kanyang mga restaurant, mas lalong naramdaman ni Marlon ang halaga ng kanyang mga empleyado. Sa kanilang kasipagan at pagmamahal sa trabaho, alam niyang hindi mabubuo ang tagumpay ng kanyang negosyo kung wala sila. Sa bawat branch na binisita niya, hindi niya nakalimutang bigyan ng inspirasyon ang mga tao. Bukod sa pagbibigay ng bonus, tiniyak niya na ang kanilang boses ay naririnig at ang kanilang mga pangangailangan ay natutugunan. Pag-uwi ni Marlon, napansin ni Germaline ang mas magaan na aura ng kanyang asawa. "Mukhang naging produktibo ang linggo mo," biro niya habang hinahanda ang kanilang hapunan. Tumango si Marlon at ngumiti. "Oo, mahal. Ang dami kong natutunan mula sa mga empleyado natin. Sila ang tunay na bayani ng negosyo natin. At alam mo, mas lalo akong na-inspire na pagbutihin pa ang ginagawa natin." Ang linggong iyon ay naging panibagong yugto para kay Marlon. Ang kanyang dedikasyon na siguruhing maayos ang operasyon ng kanyang negosyo at ma-inspire ang kanyang mga empleyado ay nagbigay ng positibong epekto hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa kanya bilang leader. Patuloy siyang nagpatibay ng koneksyon sa kanyang mga tauhan na siyang lalong nagpapatatag sa pundasyon ng kanyang tagumpay. Isang hapon, habang nagbabasa si Marlon ng ulat tungkol sa kita ng kanyang mga restaurant, isang balita sa telebisyon ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ipinakita rito ang kalagayan ng mga batang lansangan sa kalakhang lungsod, mga kabataang walang tirahan, nagugutom at nagkakasakit. Naantig ang damdamin ni Marlon, lalo na nang makita ang isang batang umiiyak dahil hindi nito magawang makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Agad siyang napaisip. Sa lahat ng biyayang natanggap niya mula sa kanyang negosyo, panahon na upang gamitin ito
upang makapagbigay ng mas malaking kontribusyon sa lipunan. Pagdating ng gabi, habang kumakain sila ni Jurmaline, ibinahagi niya ang ideya sa kanyang asawa. Mahal, iniisip ko na gumawa ng proyekto para sa mga batang lansangan. Hindi ko matanggal sa isip ko ang nakita kong balita kanina. Napakaraming bata ang nangangailangan ng tulong. Sabi niya habang malalim ang iniisip. Tumingin si Jurmaline sa kanya, ngumingiti at nagpakita ng suporta. Napakagandang ideya, Marlon. Alam kong kaya mong gawin yan. Sa dami ng natutulungan mo na, mas maganda kung mas maraming aabot ang biyaya mo. Kinabukasan, agad na nagsimula si Marlon sa pagpaplano. Tinawag niya ang ilan sa kanyang mga manager at business partners upang talakayin ang proyekto. Gusto kong maglunsad ng feeding program para sa mga batang lansangan. Anya, gagamitin natin ang bahagi ng kita mula sa ating mga restaurant para pondohan ito. Pero para maging matagumpay, kailangan nating makipagtulungan sa mga organisasyong may karanasan sa ganitong mga gawain. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Marlon sa ilang non-governmental organizations, NGOs, na aktibong tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. Sa tulong ng kanilang mga eksperto, binuo ang isang komprehensibong plano para maabot ang mas maraming bata. Sa bawat feeding session, magdadala sila ng masusustansyang pagkain, mga vitamins, at iba pang pangunahing pangangailangan. Bukod dito, nagplano rin silang magbigay ng simpleng workshops upang maturuan ang mga bata ng tamang kalinisan at wastong nutrisyon. Matapos ang ilang linggong paghahanda, sinimulan ang proyekto sa isang mataong lungsod kung saan laganap ang mga batang lansangan. Maaga pa lang, dumating na ang mga truck mula sa restaurant ni Marlon na may dalang pagkain at mga kagamitan. Si Marlon mismo ang nanguna sa distribusyon at hindi siya nagdalawang isip na makisalamuha sa mga bata. Habang naghahain ng pagkain, nilapitan siya ng isang batang lalaki na marumi ang damit at payat na payat. Salamat po, sir. Matagal na po akong hindi nakakain ng ganito kasarap. Sabi ng bata habang hawak ang isang plato ng arroz caldo. Napangiti si Marlon at tinapik sa balikat ang bata. Ikaw ang dahilan kung bakit namin ito ginagawa. Kakain kang mabuti ha, at huwag kang susuko sa pangarap mo. Habang tumatagal, mas marami pang feeding sessions ang isinagawa sa iba't ibang lugar. Kasabay nito, naging viral ang mga larawan at video ng proyekto ni Marlon sa social media. Napakaraming tao ang humanga sa kanyang malasakit sa mga nangangailangan. Maraming nagpaabot ng pasasalamat, kabilang na ang ilang magulang ng mga batang lansangan na natulungan ng programa. Hindi lang po siya ng mga anak namin ang napunan nyo, wika ng isang ina. Pati po puso namin na puno ninyo ng pag-asa. Bukod sa papuri mula sa mga natulungan, maraming negosyo at individual ang nag-alok ng suporta sa proyekto. Nagbigay ang ilang NGO ng karagdagang pondo, habang may iba namang nag-donate ng pagkain at gamit. Naging mas malawak ang saklaw ng programa at mas maraming bata ang natulungan. Sir, ang dami pong natutuwa sa ginagawa nyo, sabi ng isang empleyado sa kanya sa isang feeding session. Tumango si Marlon at ngumiti. Hindi ito tungkol sa akin, sagot niya. Tungkol ito sa mga batang nangangailangan ng tulong. At hanggat kaya natin, gagawin natin ang lahat para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng unang yugto ng proyekto, higit 2,000 bata na ang natulungan ng feeding program ni Marlon. Ang tagumpay nito ay hindi lamang naging inspirasyon sa kanyang mga empleyado, kundi pati na rin sa ibang negosyante na nagpasiyang sumali at maglunsad din ng sarili nilang mga programa. Sa kabila ng lahat, nanatiling mapagpakumbaba si Marlon. Sa tuwing tinatanong siya kung bakit ginagawa niya ito, laging isa lang ang sagot niya. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bulsa. Nasusukat ito sa dami ng pusong natutulungan mo. At sa puso ni Marlon, ang proyekto ay hindi lamang isang aktibidad. Ito ang kanyang pangakong ibahagi, ang biyayang natanggap niya sa mga nangangailangan. Sa gitna ng tagumpay ng feeding program ni Marlon,
tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng operasyon ng kanyang mga restaurant. Ngunit isang araw, habang sinusuri niya ang mga ulat mula sa kanyang mga manager, napansin niya ang kakaibang pagbaba ng kita sa isa sa pinakamalaking branch ng kanyang negosyo, ang Casa de Marlon, na matatagpuan sa isang prominenteng lungsod. Ang restaurant na ito ang naging simbolo ng kanyang tagumpay. Modernong disenyo, may pinakamagaling na chef at palaging puno ng customer. Kaya't hindi niya lubos maisip kung paano ito magsisimulang magkaproblema. Baka seasonal lang ito, sabi ni Marlon sa sarili habang binabasa ang ulat. Napansin niya ang bahagyang pagbaba ng customer turnout sa mga nakalipas na buwan. Bagamat hindi pa ito alarming para sa kanya, minabuti niyang tanungin ang branch manager. Kamusta ang operations natin dyan? May napansin ba kayong problema? Tanong niya sa isang tawag. Sir, mukhang normal naman po ang lahat, sagot ng manager. Medyo bumaba lang po ang kita nitong mga nakaraang linggo, pero sigurado akong babalik din po ang customer turnout sa normal. Napagdesisyonan ni Marlon na huwag masyadong mag-alala. Sa dami ng branch na pinangangasiwaan niya, hindi bihira ang mga temporaryong pagbaba ng kita. Ganyan talaga ang negosyo, naisip niya. Minsan pataas, minsan pababa. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting lumaki ang lugi ng nasabing restaurant. Sa tuwing dumarating ang ulat, tila lumalalim ang problema. Ang dating minor na pagbaba sa kita ay unti-unting naging malaking suliranin. Nagulat si Marlon nang makita na ang isa sa kanilang pinaka-popular na branch ay halos nasa bingit na ng pagkawala ng kita. Ang mga gastusin ay nanatiling mataas, ngunit ang dami ng customer ay tuluyang nabawasan. Paano nangyari ito? Tanong ni Marlon habang kausap ang kanyang accountant. Ang branch na ito, ang isa sa pinakamagandang performance dati. Ano ang nagbago? Ngunit kahit ang mga numero ay tila walang malinaw na sagot. Pinagsawalang bahala niya ito noong una. Iniisip na baka dala lamang ito ng kasalukuyang ekonomiya o ibang panlabas na salik. Ngunit habang mas lumilipas ang panahon, hindi na niya mapigilang mapansin ang pattern. Ang iba pang branch ay nanatiling matatag, pero ang Casa de Marlon ay patuloy na nababawasan ng kita, buwan-buwan. Sa pagkakataong ito, kinailangan na niyang harapin ang problema ng mas seryoso. Isang araw, tinawag niya ang kanyang executive team sa isang meeting. Hindi na ito pwedeng baliwalain, sabi niya ng may mabigat na tono. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang nangyayari sa branch na ito. Hindi ito ordinaryong pagbaba ng kita. May mali dito. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, ibinahagi ng marketing team na napansin nilang nabawasan ang mga regular na customer na dati paborito ang lugar na iyon. Samantala, ang operations team ay nagsabing normal naman ang serbisyo at kalidad ng pagkain, kaya't wala silang nakikitang dahilan para mabawasan ang mga customer. Sa kabila ng mga paliwanag, tila walang malinaw na sagot sa problema. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Marlon na magpadala ng mga espesyal na alok at promosyon upang makahikayat ng mas maraming customer. Naglaan din siya ng dagdag na pondo para sa marketing, ngunit tila walang epekto ang mga ito. Ang problema ay tila lalong lumalala at hindi nagtagal, napilitan siyang bawasan ang ilang gastusin sa branch na iyon upang maiwasan ang mas malaking pagkalugi. Habang tinitingnan ang buwan ng ulat, naramdaman ni Marlon ang bigat ng sitwasyon. Ang branch na ito, ang kanyang pride and joy, ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ngayon, tila ito ang nagiging pinakamalaking pasanin niya. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. May nagawa ba akong mali? Paano ko ito hindi napansin ng mas maaga? Sa kabila ng kanyang pagkabahala, nanatili siyang matatag sa paniniwalang may paraan upang masolusyonan ang problema. Hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta sumusuko. Alam niyang kailangan niyang makita ang punot dulo ng problema bago ito tuluyang makapinsala hindi lamang sa restaurant na iyon, kundi pati sa reputasyon ng kanyang buong negosyo. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga ulat sa opisina, huminga siya ng malalim at nagpasya. Hindi ko ito mapapalampas. Ako mismo ang pupunta sa branch na iyon. Kailangang malaman ko kung ano talaga ang nangyayari. Sa kanyang isipan,
ito na ang tamang panahon upang harapin ang isyu ng personal at matukoy kung ano ang tunay na dahilan ng paglobo ng problema. Nagpasya si Marlon na personal na imbestigahan ang nangyayari sa kanyang restaurant. Sa halip na magpatawag ng meeting o mag-utos ng audit, naisip niyang ang pinakamabisang paraan upang makita ang tunay na kalagayan ay magpanggap bilang isang ordinaryong customer. Ayaw niyang maging hadlang ang kanyang presensya sa natural na daloy ng operasyon, kaya't pinili niyang gawin ito ng tahimik. Isang maagang tanghali, suot ang simpleng polo at jeans, tumungo si Marlon sa Casa de Marlon. Nagpasya siyang maglakad papunta, bitbit ang isang lumang backpack upang magmukhang isang karaniwang tao. Habang papalapit siya sa pintuan, napansin niyang wala ang karaniwang dami ng tao sa restaurant. Ang dating puno ng customer na may pila pa sa labas, ngayon ay kalat-kalat ang mga lamesang okupado. Bahagya siyang napailing, ngunit itinuloy ang plano. Pagpasok niya, sinalubong siya ng hostess. "Magandang tanghali po, sir. Ilang tao po kayo?" Tanong nito nang may formal na ngiti. "Mag-isa lang," sagot ni Marlon. Pinili niya ang mesa sa sulok, malapit sa bintana, kung saan tanaw niya ang kabuuan ng restaurant. Mula sa kanyang upuan, sinimulan niyang obserbahan ang bawat galaw ng mga staff, mula sa mga waiter hanggang sa kusina. Habang hinihintay ang kanyang order, napansin niya ang dalawang batang lalaki na pumasok. Nasa 12 taong gulang ang mga ito. Parehong may suot na lumang damit at medyo alikabok ang kanilang sapatos. Agad silang naupo sa dulong mesa, tila sanay na sa lugar. Sa unay hindi sila nakatawag ng pansin, ngunit nang lumapit ang isang waiter sa kanila, napansin ni Marlon ang kakaibang kilos. Imbes na kunin ang kanilang order, bumaba ang waiter sa kusina at bumalik na may dalang 2 plato ng pagkain. Wala siyang nakitang pera o resibo na iniabot ng mga bata. Habang kumakain ang 2 bata, nag-usap ang mga ito nang hindi nila napapansin na naririnig sila ni Marlon. "Sabi ni Kuya, pwede raw tayo dito araw-araw. Namimigay daw ng libreng pagkain si Sir Manager basta maaga tayong dumating," sabi ng isa habang nilalamon ng kanin at ulam. "Oo nga," sagot ng isa pa. "Buti na lang may ganito kasi hindi pa rin kami nakakain ng almusal kanina." Nanlaki ang mga mata ni Marlon sa narinig. Hindi niya alam kung magugulat o maaawa. Alam niyang ang pamimigay ng pagkain ay hindi bahagi ng kanilang opisyal na pulisiya, lalo na't wala siyang abiso tungkol dito. Ngunit sa kabila ng pagtataka, dama rin niya ang bigat ng sitwasyon ng mga bata. Malinaw na ang ginagawa ng manager ay nakakatulong sa mga nangangailangan. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit nalulugi ang restaurant. Nagpatuloy siyang magmasid at sinubukang pag-aralan pa ang galaw ng restaurant. Napansin niyang hindi lang ang 2 batang iyon ang mukhang hindi nagbabayad. May ilang customer din na tila kilalang kilala na ng staff at kumakain na parang regular na libre ang pagkain. Habang tinitingnan ng lahat ng ito, napagtanto niyang mas malala ang problema kaysa sa inakala niya. Pagkatapos kumain ng mga bata, agad silang lumabas na parang wala lang. Hindi sila sinita ng sinuman at tila normal na ang ganitong sistema sa restaurant. Sa puntong iyon, napatigil si Marlon. Alam niyang kailangan niyang malaman ang buong kwento mula sa manager mismo. Ngunit naramdaman niyang hindi ito maaaring gawin ng biglaan. Nais niyang maunawaan ang dahilan bago humusga o magdesisyon. Matapos ang halos 2 oras sa restaurant, nagbayad si Marlon ng kanyang kinain at tahimik na umalis. Habang naglalakad pa uwi, mabigat ang pakiramdam niya. Nakita niya ang 2 panig ng sitwasyon. Ang mga batang nangangailangan ng tulong at ang negosyo niyang nasa panganib dahil sa hindi autorisadong pamimigay ng pagkain. Sa loob-loob niya, bumuo siya ng plano upang harapin ang manager at alamin ang buong katotohanan. Hindi ito magiging madali, ngunit alam niyang ang susunod niyang hakbang ay kailangang magdala ng solusyon, hindi lamang para sa negosyo, kundi para rin sa mga taong umaasa sa kanya. Kinabukasan matapos magpanggap bilang customer, bumalik si Marlon sa Casa de Marlon. Ngunit sa pagkakataong ito ay bilang may-ari ng restaurant. Ang kanyang presensya ay agarang napansin ng mga empleyado at ang maayos na kilos ng lahat ay tila mas naging masinop sa kanyang pagdating.
Ngunit sa kabila ng maayos na harap ng restaurant, alam ni Marlon na may malaking problema sa ilalim ng operasyon nito. Nasaan ang manager? Tanong ni Marlon sa isang supervisor na nakasalubong niya sa hallway. Agad na tinawag ang manager, si Edwin, isang veteranong empleyado na mahigit 10 taon nang nagtatrabaho para kay Marlon. Alam niyang si Edwin ay maaasahan at magaling sa trabaho, kaya't lalong hindi niya maintindihan kung bakit ito magpapasya ng ganitong aksyon nang hindi man lang nagbibigay ng abiso. Ilang minuto pa'y dumating si Edwin sa opisina ni Marlon. Nakita agad ni Marlon ang kaba sa kilos nito, bagamat pinilit nitong magpakita ng maayos na postura. "Sir Marlon, magandang araw po," bati ni Edwin habang bahagyang yumuko bilang respeto. Tumango si Marlon at tumingin ng diretso sa kanya. "Edwin, may gusto akong pag-usapan. Naupo ka," sabi niya. Tiningnan niya ang manager habang iniaabot nito ang ulat ng nakaraang buwan. Ngunit sa halip na basahin ng dokumento, diretsong sinabi ni Marlon ang kanyang nalaman. "Edwin, alam kong ikaw ang namamahala dito sa branch na ito at hindi ko maiwasang tanungin. Bakit mo binibigyan ng libreng pagkain ang ilang customer? Nakita ko mismo kahapon. Sinabi sa akin ng mga bata na regular nilang nakukuha ito mula sa inisyatibo mo. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit nalulugi ang branch na ito?" Nanlamig ang mukha ni Edwin. Tila hindi nito alam kung paano magsisimula, ngunit nang huminga ito ng malalim, inamin niya ang lahat. "Sir, pasensya na po," sabi niya nang mabigat ang boses. "Ginawa ko po iyon dahil sa dami ng mga batang lansangan na lumalapit dito. Hindi ko po kayang tanggihan sila. Alam kong mali dahil hindi ko ito sinabi sa inyo, pero hindi ko rin po kayang hayaan silang magutom." Habang nakikinig, nakita ni Marlon ang sinseridad sa mukha ni Edwin. Hindi ito nagrason upang mailigtas ang sarili, kundi nagsalita mula sa puso. "Hindi ko po inisip na magiging ganito kalaki ang epekto sa restaurant. Akala ko po, makakabawi kami kung madagdagan ang ibang customer. Pero mukhang hindi ko na napigilan ang problema." Paliwanag pa niya. Nanatiling tahimik si Marlon habang iniisip ang narinig. Sa loob-loob niya, naiintindihan niya ang mabuting layunin ni Edwin. Hindi madali ang maging saksi sa paghihirap ng iba, lalo na kung alam mong may kakayahan kang tumulong. Ngunit sa parehong pagkakataon, batid din niya na ang mga desisyon ni Edwin ay may negatibong epekto sa negosyo. Ito ang kanyang ipinaliwanag sa manager. "Edwin, naiintindihan ko ang hangarin mo," sabi ni Marlon nang maingat. "Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay palaging mahalaga sa akin. Pero tandaan mo, ang negosyo natin ay hindi lang para sa mga customer. Nakadepende rin ang kabuhayan ng lahat ng empleyado natin dito. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay hindi dapat makaapekto sa kabuuang sistema." Napayuko si Edwin. Halatang tinatanggap ang pagkakamali. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong tumulong sa abot ng makakaya ko. Pero hindi ko po naisip na kailangan ko munang humingi ng pahintulot sa inyo." "Hindi ko sinasabi na mali ang pagtulong," sagot ni Marlon. Ang boses ay naging mas malumanay. "Pero Edwin, kailangan nating gawin ito sa tamang paraan. Kung gusto nating tumulong, dapat natin itong gawin nang hindi nalalagay sa peligro ang negosyo. Napakaraming tao ang umaasa sa atin at hindi natin sila pwedeng biguin." Ang pag-uusap nila ay tumagal ng mahigit 1 oras, puno ng paliwanagan at pagninilay. Sa huli, nagpasya si Marlon na magbigay ng pagkakataon kay Edwin upang maitama ang kanyang pagkakamali. Ngunit sa kabila nito, iniwan din niya ang isang malinaw na paalala. "Edwin, mahalaga sa akin ang tiwala. Nagtiwala ako sa iyo dahil alam kong kaya mong pamahalaan ang branch na ito. Sana'y patunayan mo pa rin sa akin na hindi ako nagkamali." Tumango si Edwin, determinadong itama ang naging pagkakamali at patuloy na maglingkod sa negosyo ni Marlon ng may integridad. Sa paglabas ni Edwin mula sa opisina, nanatili si Marlon sa kanyang mesa, iniisip kung paano nila maibabalik ang sigla ng Casa de Marlon.
habang pinapanatili ang diwa ng pagtulong na nais ni Edwin. Alam niyang ito ay isang hamon na kailangang harapin ng may balanseng puso at isip. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Edwin, ang manager ng Casa de Marlon, naiwan si Marlon sa kanyang opisina, tahimik na nagmumuni-muni. Malinaw sa kanya na ang problema sa branch ay hindi resulta ng kapabayaan o masamang layunin. Bagkus, ito ay nag-ugat sa mabuting intensyon ni Edwin na tumulong sa mga nangangailangan, kahit na ang paraang ginamit ay hindi naaayon sa kanilang sistema. Nang gabing iyon, nakaupo si Marlon sa beranda kasama si Jormaline. Habang iniinom nila ang kanilang kape, ikinuwento niya ang buong sitwasyon. "Mahal, nahirapan akong kausapin si Edwin kanina," simula ni Marlon. "Ginawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang tumulong sa mga bata. Hindi ko siya masisi, pero alam ko rin na hindi tama ang naging paraan niya. Alam mo Marlon," sabi ni Jormaline habang hinahaplos ang kamay ng asawa, "minsan, ang pinakamabigat na desisyon ay hindi ang pagpili kung sino ang tama o mali, kundi ang pagpapakita ng malasakit sa parehong panig. Kung nakita mong may kabutihan sa ginawa niya, baka oras na para ipakita mo rin ang pangunawa." Ang mga salitang iyon ay parang nagbukas ng liwanag sa isip ni Marlon. Napagtanto niya na mahalagang timbangin ang sitwasyon hindi lamang sa aspeto ng negosyo, kundi pati sa mas malalim na halaga ng pagtulong sa kapwa. Kaya't kinabukasan, tinawag niya muli si Edwin para sa isa pang pag-uusap, ngunit sa pagkakataong ito, mas mahinahon ang kanyang tono. Pagpasok ni Edwin sa opisina, kita pa rin ang kaba sa kanyang mukha. Tumayo si Marlon at itinuro ang upuan sa harapan ng mesa. "Maupo ka Edwin," sabi niya. Nang maupo ang manager, tumingin si Marlon ng diretso sa kanya at nagsimula. "Napag-isipan ko ang lahat ng sinabi mo kahapon. Edwin, hindi ko ikakailan na nagkaroon ng malaking epekto ang ginawa mo sa ating negosyo. Pero hindi ko rin maitatanggi na ang intensyon mo ay mula sa mabuting puso." Nanlaki ang mga mata ni Edwin. Hindi niya inaasahan ang ganoong salita mula kay Marlon. "Sir, maraming salamat po. Alam kong mahirap tanggapin ang ginawa ko, pero nagpapasalamat ako na naintindihan ninyo." Tumango si Marlon. "Oo, Edwin. Naiintindihan kita. Ang pagtulong ay palaging mahalaga sa akin. At alam kong yun din ang nasa isip mo. Pero kailangan nating matutunan na ang bawat aksyon ay may epekto. Hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa iba. Kaya't pinapatawad kita." Bahagyang napaluha si Edwin. "Sir, salamat po sa pangunawa. Nangako po akong itatama ang lahat ng ito at gagawin ko ang lahat para makabawi." "Naniniwala ako sa iyo, Edwin," sabi ni Marlon. "Pero kailangan nating siguraduhin na hindi na ito mauulit sa parehong paraan. Kaya't gusto kong magtulungan tayo. Maghanap tayo ng mas maayos na sistema para ipagpatuloy ang pagtulong nang hindi nasasakripisyo ang negosyo." Mula roon, nag-usap sila tungkol sa mga posibleng hakbang upang maisaayos ang pagtulong sa mga nangangailangan. Napagkasunduan nila na magtatayo ng isang opisyal na programa para sa pamimigay ng pagkain na suportado ng iba't ibang branch ng restaurant at hindi lamang ng iisang tao o lugar. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang hindi inaasahang pagkalugi habang naitataguyod pa rin ang layunin nilang tumulong. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, ibinigay ni Marlon ang kanyang huling paalala kay Edwin. "Mula ngayon, Edwin, gusto kong maging mas maingat ka sa iyong mga desisyon. Lahat ng ginagawa natin ay may epekto, hindi lang sa negosyo, kundi sa mga taong umaasa rito. Pero tandaan mo, nandito ako para tumulong sa iyo. Gawin natin ito ng magkasama." Tumango si Edwin ng may determinasyon. "Salamat po, sir. Hindi ko po kayo bibiguin." Sa paglabas ni Edwin sa opisina, ramdam ni Marlon ang ginhawa. Alam niyang tama ang kanyang naging desisyon, ang magpatawad, umunawa, at magbigay ng suporta. Sa halip na sirain ng problema ang kanilang relasyon bilang employer at empleyado, lalo pa itong naging mas matibay. Para kay Marlon, ang ganitong mga pagkakataon ang tunay na nagpapakita ng diwa ng liderato, ang kakayahang makakita ng kabutihan
sa kabila ng pagkakamali at ang pagbibigay ng pagkakataong maitama ito. Pagkatapos ng maayos na pag-uusap nila ni Edwin, agad na nagplano si Marlon kung paano nila maisasakatuparan ang mas sistematikong paraan ng pagtulong ng hindi nalalagay sa peligro ang negosyo. Alam niyang ang kakayahan ng kanyang negosyo na magbigay ay maaaring maging mas epektibo kung maayos ang proseso. Ang hamon ay gawin ito ng balanse, tumutulong sa nangangailangan habang pinapanatili ang kalusugan ng negosyo. Unang hakbang ni Marlon ay ang maglunsad ng isang opisyal na programa para sa pamimigay ng libreng pagkain. Tinawag niya itong Casa Care Program, isang proyekto na naglalayong magbigay ng pagkain sa mga mahihirap, partikular na sa mga batang lansangan, gamit ang bahagi ng kita mula sa kanyang mga restaurant. Sa pamamagitan ng programang ito, nais niyang masigurong ang bawat pagkilos ay dokumentado. May malinaw na alokasyon at may transparency sa lahat ng aspeto. Upang masimulan ang programa, tumawag si Marlon ng isang espesyal na meeting kasama ang mga manager ng lahat ng branch ng kanyang negosyo. Ipinaliwanag niya ang layunin ng Casa Care Program at kung paano ito magiging bahagi ng kanilang operasyon. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga customer natin, sabi ni Marlon habang nakatingin sa kanyang team. Ito ay para sa mga nangangailangan na hindi kayang bumili ng pagkain. Ngunit hindi natin hahayaang maapektuhan nito ang operasyon ng ating negosyo. Kaya't kailangan nating maging maingat at maayos sa ating pagpaplano. Nagsimula silang magtulungan sa pagbuo ng sistema. Sa halip na magbigay ng pagkain nang walang limitasyon tulad ng ginawa ni Edwin, naglaan si Marlon ng partikular na araw at oras kada linggo para sa pamimigay ng libreng pagkain. Sa mga araw na ito, ang bawat branch ay maghahanda ng limitadong bilang ng meal packages na tiyak na abot kaya sa gastusin ng negosyo. Kasabay nito, nakipagtulungan din si Marlon sa mga NGO upang maibahagi ang responsibilidad ng pamamahagi at makasigurong ang mga pagkain ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan. Bukod dito, naglunsad si Marlon ng isang Pay It Forward scheme kung saan ang mga regular na customer ay maaaring mag-donate sa programa sa tuwing kakain sila sa kanyang mga restaurant. Sa ganitong paraan, hindi lamang negosyo ang tumutulong, kundi pati na rin ang komunidad na sumusuporta sa kanila. Kapag nagtulungan tayo, sabi niya sa kanyang marketing team, mas marami tayong magagawa. Hindi natin kailangan gawin ito ng mag-isa. Habang isinasagawa ang Casa Care Program, siniguro rin ni Marlon na ang lahat ng aspeto ng operasyon ng negosyo ay tumatakbo ng maayos. Naglagay siya ng regular na monitoring system upang makita kung may epekto ang programa sa kita ng bawat branch. Bukod dito, tinuruan niya ang mga manager kung paano epektibong pamahalaan ng gastusin at maglaan ng pondo para sa mga feeding sessions. Ang bagong sistema ay naging matagumpay hindi lamang para sa negosyo ni Marlon, kundi pati na rin sa iba pang negosyo na naging inspirasyon sa kanilang modelo. Ang Casa Care Program ay naging usap-usapan sa social media at maraming tao ang nagpahayag ng kanilang suporta. Maraming negosyo ang humingi ng tulong kay Marlon upang ipatupad ang parehong sistema sa kanilang mga kumpanya. Isa na rito ang isang sikat na fast food chain na nagpatupad ng sarili nitong bersyon ng feeding program gamit ang mga prinsipyong natutunan mula sa programa ni Marlon. Sa kabila ng paglago ng programa, nanatili si Marlon na hands-on. Dumadalo siya sa mga feeding sessions at personal na kinakausap ang mga natutulungan ng programa. Sa bawat pagkakataon, nakikita niya ang ngiti sa mukha ng mga bata at pamilya na natutulungan nila. Ang ganitong mga tagpo ay nagbibigay sa kanya ng hindi matatawarang kasiyahan at inspirasyon. Isang araw, habang binibisita niya ang isang branch kung saan isinasagawa ang isang feeding session, lumapit sa kanya ang isang batang babae na may hawak na maliit na papel. "Sir, salamat po sa pagkain. Sana po maraming magtulad sa inyo," sabi ng bata habang iniabot ang isang simpleng guhit ng isang bahay na may pangalan ng restaurant sa harap. Napangiti si Marlon at halos maluha. "Hindi ako mag-iisa, iha," sabi niya. "Dahil maraming tao ang gustong tumulong at ito ang patunay na kaya nating magtulungan."
Habang lumalawak ang epekto ng Kasakare program, nanatiling matatag ang negosyo ni Marlon. Sa halip na maging pabigat, ang programang ito ay naging tulay upang mas lalong lumago ang tiwala at suporta ng publiko sa kanyang negosyo. Sa bawat hakbang ng pagpapabuti ng kanilang sistema, na ipakita niya na ang pagtulong ay hindi kailangang maging pabigat, kundi isang paraan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Lumipas ang ilang buwan mula nang ipatupad ni Marlon ang Kasakare program at ang mas maayos na estratehiya para sa kanyang mga restaurant. Unti-unting nakita ang pagbabago, lalo na sa Casa de Marlon, ang branch na minsang nagdusa sa pagkalugi. Ang dati kalat-kalat na customer ay muling nagbalik at ngayon ay mas napuno pa ang mga upuan kaysa dati. Mula sa umaga hanggang gabi, ramdam ang sigla ng restaurant, ang tunog ng mga tinidor at plato, ang masasayang tawanan ng mga bisita at ang masiglang sigaw ng mga staff na nagtutulungan sa kusina. Ang pinagsanib na diskarte ng transparency, pagtutok sa kalidad ng serbisyo, at ang malasakit na dala ng Kasakare program ay nagbunga ng mas mataas na kita at mas matatag na operasyon. Ang feeding program, na dati isang potensyal na balakid sa negosyo, ay naging dahilan upang mas marami ang tumangkilik sa mga restaurant ni Marlon. Maraming customer ang humanga sa layunin ng programa at kusa silang nagbigay ng suporta, maging sa anyo ng donasyon o simpleng patronage sa mga produkto ng restaurant. Isang umaga, habang binabasa ni Marlon ang buwan ng ulat mula sa kanyang mga branch, napatigil siya at ngumiti. Ang Casa de Marlon, na dating halos magsara, ay ngayon nangunguna sa listahan ng may pinakamataas na kita sa lahat ng kanyang mga restaurant. Napangiti siya habang iniisip kung gaano kalayo na ang narating nila mula sa puntong iyon. Mula sa pagiging problema, ngayon ay isa na itong tagumpay. Sabi niya sa sarili habang tinitingnan ang mga numero. Hindi lamang negosyo ang umunlad. Ang epekto ng Kasakare program ay naramdaman din sa mga komunidad na kanilang natulungan. Sa bawat feeding session, libu-libong bata at pamilya ang nabibigyan ng pagkain at hindi lamang tiyan ang napupunan, kundi pati ang kanilang damdamin at pag-asa sa buhay. Ang bawat ngiti ng mga batang nakakatanggap ng pagkain ay naging simbolo ng tagumpay, hindi lamang ni Marlon bilang negosyante, kundi bilang isang tao. Dumalo si Marlon sa isang espesyal na pagtitipon na inorganisa ng isa sa mga NGO na kanyang katuwang sa programa. Sa harap ng maraming tao, binigyan siya ng parangal bilang isang inspirasyon sa larangan ng negosyo at pagtulong sa kapwa. Habang tinatanggap niya ang plaque, tumayo si Edwin, ang manager ng Casa de Marlon, upang magbigay ng mensahe. Sir Marlon, dati po akong natakot na humarap sa inyo dahil sa mga pagkakamali ko. Pero salamat po sa inyong pangunawa at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po matutunan ang tamang paraan ng pagtulong at pamamahala. Maraming salamat po. Napuno ng palakpakan ng lugar habang tahimik na tumango si Marlon bilang tugon. Sa kanyang puso, alam niyang ang parangal na iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng taong tumulong sa kanilang misyon. Ang tagumpay ng Kasakare program ay isang patunay na ang pagtulong ay hindi kailangang makasira. Ito ay maaring maging pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Bukod sa feeding program, ang mga pagbabagong ipinatupad ni Marlon sa kanyang negosyo ay naging modelo para sa ibang negosyante. Maraming kumpanya ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo kung paano balansehin ang negosyo at ang sosyal na responsibilidad. Sa bawat konsultasyon, sinasabi niya ang parehong bagay. Hindi kailanman magiging hadlang ang pagtulong sa tagumpay. Sa halip, ito ang nagpapalalim sa halaga ng negosyo. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong negosyo para sa mas mataas na layunin, mas lalong dadami ang nagtitiwala sa iyo. Sa huli, muling napatunayan ni Marlon ang kanyang kakayahan bilang leader at negosyante. Hindi lamang niya naiahon ang naluging restaurant, kundi naiangat din niya ang buhay ng maraming tao sa paligid niya. Ang kanyang negosyo ay hindi na lamang isang hanap buhay. Ito na rin ang naging tulay para magdala ng pag-asa at malasakit sa mas marami pang tao. Sa bawat tagumpay, alam ni Marlon na ang tunay na sukatan ng kanyang kakayahan ay hindi lang ang kita,
kundi ang dami ng buhay na nabago niya sa proseso.